lang na magiging motivation ko to. Me and my boyfriend finally moved out. I woke up feeling on top of the world. Pero, 6 na siya. This feeling got me flying high as a bird. I may never touch the ground. Nakawala pa si Basti. As in, sobrang nataranta talaga ako. Na-overwhelmed na ako. Lahat ng mga naipundar namin during that time, talagang nasira talaga siya. Hi guys! Look is back. It's Nicole and welcome back to my channel. Woo! It's been a while since I last vlogged. Like last year, pero hindi ko rin siya tinuloy. Hindi ko siya napanindigan. Alam niyo mga ganon. And yes, we are finally back. I just don't know guys if you can hear me nang maayos kasi hindi ko mahanap yung mic ng DJI ko. But yeah, pagtiisan nyo na lang. So yeah, we're finally back! Yay! For anything else, if you guys are new to my channel, hi, my name is Nicole, and yes, balik na tayo sa pagbablog mga B. Wait, parang nagbago yung ilaw. Anyway, never mind. Yeah, naging turning point ko na talaga is ang daming nangyari sa life ko na gusto kong ma-document. Like, ito talagang pag-vlog is really my form of diary. Talaga, ever since. Nag-start ako 2017, 2016, when I started vlogging. And actually, nag-start lang ako maging consistent talaga nung nag-Italy ako. Like, wala akong magawa there. So, I told myself, why not film? And actually, binigyan ako ng camera ng dad ko and that's where it all started. And after that, nag-song cover ako. Pero, alam niyo yung feeling na parang nawalan ka ng spark sa dati mong ginagawa. But, yeah, ang daming nangyari sa life ko na talagang naisip ko na sana blinag ko siya. Well, actually, binablog ko siya pero hindi ko lang siya pinapublish. I make sure na I still vlog even if hindi ko siya napopost. Pero alam niyo yun, nung binabalikan ko yung mga videos ko, parang isip ko na sana pinost ko siya kasi baka may mga makarelate, baka meron akong ma-inspire, alam niyo mga ganon. Ayun, bottom line, ang daming nangyari sa life ko. Namatay si daddy ko noong 2021 and because of COVID, remember that's COVID time and during that time talaga wala pang rollout ng vaccine. If meron man, like for senior citizens sa Italy, yun yung peak nung COVID or pandemic sa Italy noon. And yeah, unfortunately, isa ang dad ko sa mga nawala. And during that time guys, sobrang lungkot, sobrang dilemma talaga ng life ko that time na hindi ko alam kung paano mag-start, especially since daddy provider namin sa house, like nag-aaral pa ako noon. I know na medyo matanda na ako na nag-aaral pa rin ako that time. Pero yun, ang hirap na parang na-flip yung boy ko 360 degrees and ang hirap magsimula. Especially na halos lahat kami kapatid ay nag-aaral pa during that time. And yeah. But anyway, siguro pag-usapan na lang natin yun sa mga next na mga videos. Siguro gawa ko ng video one of these days talking about it, what happened, ganyan. But definitely baka next year ko pa yun magawa. Kasi ang dami kong mga nakapilang videos na na-film ko na and actually finilm ko lang tong first ever vlog. And mind you guys, itong first ever vlog ko, isa sa mga pinaka-pinaghirapan kong videos. I know if mapapanood nyo siya later, parang, oh, nonsense. So, ano ba yan? Yun na yun. Pero hirap na hirap akong i-edit siya for some reason. Probably because nababalikan ko yung trauma na nangyari sa akin. Sobrang traumatic talaga yung 2024 for me. Hindi ko lang masashare sa inyo yung iba na mga pinagdaanan ko because it's just for me. Pero siguro i-share ko lang is yung nangyari recently, which is my turning point kung bakit ko ginagawa itong video na to, why I started vlogging again. Naisip ko na ang dami palang nangyari sa life ko na sana shinare ko siya. Anyway, I tried filming last year, kaya yung mga footages na makikita nyo is yung mga footages pa from last year. Sobrang sunog talaga yung balat ko during that time kasi galing kaming Siargao na ni Babe. Kaya ayun, uy, nagpaliwanag. But yeah, anyway, baka mapansin nyo lang na bakit parang iba yung kulay mo ngayon sa kutis mo nung nakaraan. But yeah, yun yung rason. Nag-Siargao kami noon. And actually, in-upload ko rin yung mga Siargao vlogs. Pero private ko din kasi ang pangit na mga footages ko doon. But since nag-invest na ako guys, I already have the DJI Osmo Pocket. Yan. Makakapag-vlog na ako ng matiwasay. Makakuha na ako ng mga footages na maayos. During that time kasi talagang tamad na tamad ako. Tapos lagi pang lowbat yung G7X ko. Nakapag-film ako pero laging lowbat yung G7X. And actually, meron binigay sa akin camera si Steph. Yung Canon na PowerShot V10. Medyo nahihirapan naman ako sa kanya kasi hindi siya nakaka-zoom-zoom. Alam mo yung mga ganun. So, ang atin yung girl ay mahilig mag-zoom-zoom sa mga video sometimes. So, that's the problem. Kaya, I got the DJI Osmo Pocket. So, inisip ko na lang na magiging motivation ko to. Kailangan ko ng Osmo Pocket para mapilitan ako mag-video na mag-video at wala na akong rason para hindi mag-video. Alam niyo yung mga ganun. So, yeah. Tinatry ko talaga yung best ko na makapag-vlog na ulit this year. Tatapusin natin yung year na
nagvo-vlog tayo, B. Guys, lumipat ako ng pwesto kasi dumating yung helper namin. Naglilinis sila sa baba. Anyway, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Let's start with our story time. So, last year, guys, nakapag-video pa ako because gusto ko nga i-save yun sana as memories and gusto ko sana i-upload. So, sobrang daming nangyari. Like, may pinagdadaanan din ako nun. Hindi ko na lang masispell kung ano yung pinagdadaanan ko, pero ang dami kong mga pinagdaanan last year na mabibigat. And that's the reason kung bakit hindi ko rin upload yung mga videos. Well, I tried actually makapag-post, pero hindi nga naging consistent kasi parang nawalan ako ng spark. Yun siya. Like, nawala talaga at all. And sobrang na-busy rin ako sa work. And sobrang na-focus din ako sa work actually. But yeah, finally ngayong year na to, before ko i-end tong year na to, and it's actually my birth month this month that I'm uploading this video. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko talagang i-birthday gift to sa sarili ko na makapag-start ako, makabalik na ulit ako sa pag-vlog because this is really something na I really love doing. It's really my passion na share yung experiences ko, and at the same time, meron akong digital diary. Meron akong mga nababalikan. Sobrang na-enjoy kong nababalikan ko and napapanood ko yung mga videos kong na-upload. Before, ganyan, even up until now, pinapanood ko pa rin yung mga vlogs ko nung nasa Italy ako, ganyan, yung mga random adventures namin ng kapatid ko, ni Bubulito, yung mga pagbabike namin there. If matagal na kayo ni Cool Fam, and if matagal na kayo dito sa channel ko, for sure, naabutan nyo pa yung era na yon. And if naabutan nyo yung era na yon, please comment down below kung anong year nyo ko napanood, ganyan, yung mga ganon. I really love to hear from you guys. And sobrang na-miss ko talaga kayo. And sana na-miss nyo rin ang person na ito eh. Kayos naman. But yeah, anyway, story time tayo. Disclaimer lang, sobrang haba ng video na to. So please, bear with me and sana panoorin nyo hanggang sa end ng video. I'll try as much as possible na yung mga next vlogs. But bear with me. For sure, yung mga next na mga videos, like first 10 videos, sobrang haba pa. Pero sa mga susunod na videos, I just hope na sana mapaiksi ko na siya. You know what I'm saying? But yeah, anyway, me and Stefano, my boyfriend, finally moved out from our families. Naging turning point ko talaga yung pag-move out. Actually, nung namatay yung dad ko. Yun, nag-start ako mag-move out sa family namin sa Bataan. We moved out, me and my kuya. Kailangan namin mag-move out because we need to grow. Ayaw rin namin maging pabigat there. Ayaw magpaka-plastic dito, pero yeah, that's the main reason. Ayaw namin maging pabigat ng kapatid ko. And that's why we decided na mag-move out. Nagtrabaho na kami ng kuya ko that time, like after mamatay si daddy. Yung POV ko nung namatay si dad and everything na naganap. Siguro mag-create na lang ako another story time videos. Ano ba yung mga ganon? Comment down below if you guys want that. Sobrang bigat kasi nung time na yun. Doon mo makikita lahat talaga ng klase ng mga tao. Totoo pala yun, guys. Na kapag dumating ka sa ganong point ng life mo, doon mo makikita yung mga taong sasamahan ka doon sa hirap na pinagdadaanan mo. Hindi yung mga taong talagang tatalikuran ka. Hindi lang tatalikuran eh. Yung mga taong hihilahin ka pa pababa. And siguro yun yung naging turning point namin ng kapatid ko na I guess it's time to move out. Kailangan na namin matuto on our own. And sobrang grateful ako na ginawa namin yun ng kuya ko. During that time na mag-move out kami ng kuya ko, like, wala kaming idea kung paano kami mabubuhay. Like, enough ba yung sinasahod natin? Ganon siyang level. Sobrang hirap talaga. Especially, kaka-start ko with my first ever job during that time. And it was really a roller coaster ride. Sobrang hirap talaga nung time na yun. Pero sobrang enjoyable din kasi sobrang dami kong natutunan dun sa first ever job ko. And ibabalik ako ng time machine para mamili ng another job. Still choose that job. Sobrang dami kong natutunan there. And sobrang tinetreasure ko yun because I'm probably not where I am today if it's not because of that. Alam niyo, nag-vlog pa ako that time ng work from home era ko kasi yun yung start ng everything. And I'm so grateful to God na nakapag-start ako mag-work from home. And alam niyo, parang kapag iniisip ko yung mga nangyari sa akin, parang baka kaya hindi ako pinag-work ng daddy ko. Well, that's another story. Kaya hindi ako pinag-work agad ng daddy ko kasi kailangan palang ito yung mangyari para ma-push akong ito yung mangyari at ito yung maging job ko. Alam niyo yun? Sobrang galing lang talaga ng Lord na dinala niya ako. Like, kung nasan ako ngayon, sobrang grateful ako sa mga nangyari because right now, I have the time freedom. Kasama ko yung dogs ko. Like, yung pinapangarap kong work before, nandito na ako. Like, I know na I still want more. Gusto ko pa rin mag-level up. Gusto ko mag-improve. Gusto ko matuto. Pero, ito yung life na pinapangarap ko. Like, this is exactly the life na pinapangarap ko 5-10 years ago. Pero I was like, paano mangyayari yun? Like, how would I work from home? Paano ko makaka-work ng kasama ko yung dogs ko? If the norm or normal work is working in the office, kailangan nagko-commute ka. Pero yun, no, parang ang galing talaga ni Lord na kailangan palang ito yung mangyari sa akin, magkaroon ng pandemic para maging normal yung work from home at magawa ko yung gusto kong work. Yeah, life update,
we're also working from home. I just don't want to disclose anything about my work. Kaya bottom line, I work for the creatives as a multimedia designer. So, yun. That's the thing that I can say lang about my work. Sobrang grateful ako na I get to do my work at home. I get to do it with my pets with me. Sobrang challenging working from home. Pero, ang saya rin because I have the time freedom. I can work anytime and anywhere I want. I have my pets with me. I can work beside my jowa. Alam niyo mga ganon. That's something that I'm very, very grateful for. Actually, ever since 2021 up to 2024, 2025 was very challenging for me. Ang dami talagang nangyari sa akin. Like, ups and downs. Namatay si daddy. My kuya and I moved out. I get to close my first ever job. I got promoted in my first ever job. Sobrang daming nangyari. And then I resigned sa first ever job ko. Na sana na-share ko kasi sobrang bigat pala sa pakiramdam ng magsasend ka ng resignation letter. Like, parang nakikipag-break sa jowa. Ganun siya. Especially if you really love the job. Kasi I really love my first ever job. Pero parang naisip ko na, I guess it's really time for me to go because nafe-feel ko na nagiging toxic na rin ako as a person. Basta sobrang dami kong considerations before I set it. And then, what else? Ano ba nangyari? After that, I got another job. I started freelancing. Then after nun, I finally moved out with my boyfriend. Yes, Stefano and I moved out together na. And don't get me wrong guys, if you're gonna ask me, bakit kasal na ba kayo? Not yet. Pero kasi kaming dalawa ng jowa ko, we believe in cohabitation over marriage. Like, ako as a person, very practical kasi ako. Especially since I came from a broken family. Sobrang hirap ng dysfunctional yung family mo. Ang hirap din ng parang makikita mo yung parents mo na pinipilit nila yung marriage nila. Pinipilit nila yung relationship nila. Kahit na hindi na working. Parang kaming mga anak yung mas nagsasuffer. And I don't want my family or my future kids to suffer because sobrang nagkakasakitan na kami ng asawa ko or whatever. May mga tampuhan talaga sometime. Pero, yeah. Siguro, sobrang hirap lang din talaga na nanggaling ako sa ganung background. Nakita ko yung relationship ng parents ko. I don't want that to happen. I don't want my kids in the future to happen. Kaya as much as possible, I wanna be wise this time. I prefer talaga cohabitation over marriage kasi gusto ko muna makita yung ugali ng person. Gusto ko makita yung totoong siya before namin is-seal yung deal because nakakatakot na baka mamaya makitang tao lang pala siya kapag magkasama kami dalawa and then boom! Bugbog! Sarado ka girl! And so far, sobrang thankful ako kay Steph kasi we're living together for a year now and never niya akong pinagbuhatan ng kamay, never niya akong minura, never niya akong pinagsabihan ng masakit na salita. As in, sobrang grateful talaga ako kay Lord na napunta ako sa maayos na tao. Thank you po, Lord. Although marami kaming mga pinagdaanan ni Steph the past years and before kami nag-move out sa families namin, 8 years na kami together, guys. But yeah, finally, we are here. I finally moved out with him. We actually decided to move out last year, 2024. October namin close yung house. Sobrang saya nung feeling na nag-move out during that time. Kasi sobrang excited kami parehas. Although ako, I already experienced moving out kasi nag-move out kami ni Kuya from Bataan to our first apartment. Like, super liit lang talaga ng apartment namin ng Kuya ko noon. Yung room ko talaga parang kasing laki lang talaga siya ng ng banyo. Tapos yung pinto pa there, parang pinto ng CR yung itsura ng pinto ng rooms namin. Wala akong mapaglagyan ng mga gamit. Hindi ako mostly natutulog sa room kasi nga, ang init-init, wala talagang bintana. Like yung bintana ko dun, girl, parang mas maganda pa yung bintana ng banyo namin ngayon. Kasi sobrang liit lang talaga. And then after a year, nag-move out kami ng kuya ko sa next naming apartment. Yun, sobrang laki na nung house na yun. And mas maayos na rin siya. Lalaki kasi yung mga dogs ng kuya ko, mga Belgian Malinois sila. So, hindi na magkasya. Tapos nanganak pa yung female ng kuya ko. Like, nagkaroon siya ng 11 puppies, si Cleo. So, nahirapan na kami. And that's when we decided na we need to move out. Yung mga pets ko rin, si Kali and si Oti pa yung pets ko that time. Wala na si Kali. Diba? Ano talaga nangyari sa akin? Wala na si Kali. And then, nagkaroon siya ng anak, which is si Basti. So, right now, I have my dog, Basti, and Oti. And meron na rin akong cat, si Matcha. So, yeah. Sorry na, ang gulo ng kwento ko. Pero yun, nag-decide kami ng kuya ko to move out to another house para mag-fit in kaming lahat kasi dami na naming mga pets and mas malaki na yung room there. Pero nag-stay lang ako doon less than a year. Like parang 6 months lang ata or less pa nga ata eh. Basta as in super saglit lang talaga ako nag-stay there kasi dumating na rin si Steph and nag-decide na nga kami na mag-move out na kami together. Like, ipupursue na namin yung plan namin. Before pa talaga kami mag-move ng kuya ko doon sa second apartment, like nag-uusap na talaga kami ni Steph if move out na ba kami. Pero sabi niya, sasampa daw muna siya ng isa pang sampa ng barko before kami mag-move out. August
2024, naghahanap-hanap na kami ng mga bahay. Well, mga July pa lang ata, naghahanap-hanap na kami ng mga bahay. Pero wala kaming mahanap na the one. Not until October 2024. And that's when we found the apartment na nakuha namin. And we got it sa Facebook lang. Nakita lang namin siya na nakapost. And sobrang nagandaan kami sa location niya. Like, sobrang lapit niya sa mga malls. So yun, nag-decide kami na doon na lang kami. And actually, we got that house for 18,000 per month. Tapos, meron pa siyang monthly use. I forgot. Was it 200 pesos or 300 pesos yung monthly dues? And then, pero yung apartment na yun, compound kasi siya. So, technically, marami kaming nakatira there. And then, nasa gitna kami. Yung unit namin nasa gitna. So, yung owner nandun siya sa malapit sa gate. And then, our unit. And then, may another unit. Tapos, meron pang unit sa taas. Pero yung house is 2 floors siya. And then, 2 bedrooms. Tapos, 2 toilet and bath din siya. Sobrang okay naman ng house. Like, all good for me and Stefano. Especially for us na starting pa lang sa life together. And it's so good for me and my dogs. It's just that, ang daming nangyari. Like, sobrang saya talaga there. And sobrang excited talaga kami ni Steph moving out. Sobrang enjoy namin yung house. Sobrang saya nung pag-move out namin. I get to film naman some clips, some memories we had there. And gusto ko lang din talagang ma-save yung mga memories ko there kasi yun yung first time kong to move out with someone. And finally start this thing called life. Yung one more na tayo mo. Ito. Okay ka lang na ganito ka bright? Na lahat warm? Okay lang na lahat warm? Okay lang. Sure, go. We're looking for figurines. Saint Benedict. Ganun din, Saint Benedict. Ano pang hinahanap natin? Tapos yung sa ano ko. Ano pang hinahanap natin? Kailangan kasi ng Holy Family. Pero meron na kasi kami doon bilog. Pero ang ganda pa rin ng may naka-standing na Holy Family. Kita ko na. Nabitawan niya yung crossblade. Ay, nakabitaw siya sa cross. Mahirap mo. Okay ka na. Hindi na siya. Kahit hindi na pahiran sa ibang mga pagkain. Kasi may nakikita pa ako like this, oh. Ayan. Nakikita pa ako. Kaya pa yan, sa pahit pa. Ha? Hindi ba makatunitig na? Pero nakikita mo. Ha? Nakikita mo. Nung tinuro mo na lang sa ako naman. Diba? Sabihin mo naman tahan ko lang.
Where? Pawis na po siya, oh. Yes. So, that's okay. Magkakabit na kami ng altar. Dito namin siya ilalagay. Nakapaglagay na kami ng mga something. Pantay na yan, guys. I swear. Madilim na agad. Oo, basta. Madilim na din sa akin. Hindi, makulim din. Hold up po. Wait. Hold up po. Hindi tayo makakot. Ay, ito ka siya. Babe. Yay! Congrats, love. Ah, okay. Baliktad. Perfect? Tignan mo yung isa. Hindi ko kita. Oy, perfect! Good job, love. Nagdadasal tayo. Meron ako sinunch online. Napakahirap pala i-transfer ng photo. Okay. Diba? Stick. Okay. Ito pa. Kailangan natin sila i-advance. Yung ano, babe? Ito, Yung champion. My champion. Because my champion naman talaga. My champion. Parang ayoko tanggalin sa plastic. Ay, pwede. Ganun ba? Ano yun? Takot to. Kung na dito. Here's an ASMR. May dumikit siya ng so much. Sabi ko muna kasama. Dito. I believe in God the Father Almighty. I renounce the sin of all previous owners, renters, guests, and even the builder. Any curses or evil agreements ever made in or over this home, I now declare broken, null, and void in the name and authority of Jesus. O God, protect our going and coming. Let us share the hospitality of this home with all who visit us. Help me. Ano? Pagtagoy natin ang salt. Mamaya. Mamaya pa. Sige. I give you all evil, this home, leave our home. You are the designer. You designed the... Hindi, ikaw. Ay, papalibot mo ba sa kanya? Nakala. Hindi tayo maaari. Hindi lang matagal. Pero gusto ko siya nakaspan din. Parang maganda yan. Kaya hindi siya bumagsak. Hindi mabag. The morning sun begins to glow, a quiet sea, the world moves slow. The coffee steam, a sweet embrace, a perfect start, a peaceful space. The
gentle hum of life's nearby. A moment's rest beneath the sky. A cup of warmth, a tender flow. A little world where dreams can grow. Each sip a song, a soft refrain, where time stands still and hearts remain. Hindi tayo. No? Ilang step pa kailangan mo, sir? 3. Lahat na nag-deliver kasi gusto nilang mauna tayo. Okay. Kita niyo ba guys? Prayers na lang if kita niyo press yan. Oh my God. IKEA to. Di parang gagawin ko itong Christmas tree. Uy! Ang ganda! Ito yung dalawang IKEA. Pero maganda rin ito. Uy! Pwede naman yung lahat, di ba? Pwede. Wala yung light bulb? Wala. Lahat ng light bulb? Lahat. Siyempre, hindi mo naman binibili. So pretty ba? Ito sa bedroom na. May nakalagay ka ba sa sheets na ano din? Or may send ka sa moving out na date? Lang siya. Ay, ang pretty. Ito Christmas tree natin for the weekend. Ano? Yung light bulb, meron yun. Gusto mo to? Ito yung kanila nung Oo, ganito yung tela na tinitignan natin sa SM. Na binibigay sa akin. Pero okay naman ako. Ano? yung base ng chair. Oo. Tapos ano yung kulay ng ano? Yung upuan. Mas maganda nga yung dark. Ngayon ko na-appreciate yung dark. Ano? Gano'n na pa ba? Eto, mas maiksi. Ay, nakapaslan. Yung center of gravity. Babago. May pa ganun pa pala. From here, theory niya, magagaling. Hindi naman super straight. Ito para magkaroon ka ng coating. Oh, malaki yung kailangan mo parang consider mo lahat ng tao kasi nakito. Maganda
Coffee table. Hindi. Wala. Actually, maganda yun sa ibaba ng ano natin. Sa ibaba ng altar natin. Mukhang design lang siya doon. Ganda oh. Si Mama B. Ano? Si Lola Liz. Ah. Binibenta niya yung unit niya sa Eastwood Condo. Si Lola Liz. Ang dami niya magaganda. Kay po sa ato. Magkano to? Tingnan mo price. Magiging 7 po. Kapares. Ay, eto. Magkano ganito? Ito ma'am, 13 na yun. Iba na nga. Face carpet. No? Eto magkano? 6.4. Magkano to, kuya? 6.450. Ito. 11.5? Meron kasi tingnan mo. I-feel mo. Ito kasi hindi siya ganun eh. Baka dito. Puro sa ilemata. Ha? Game na ako dyan. Hindi ah. Hala. Babe, ito tignan mo magkano. Wala ka. OA na no. Pabili na natin. Look. Yung spring na pinapakita sa'yo, yung spring ng Slumberland. Diba, pinakitaan ka pa ng clear book? Sa likod. Sa likod nga. Malamok. Basurahan pa, babe. Kagaya ng toothbrush. Mas mura sa Shopee. Mas mura sa Shopee, I swear. Good job. Saka may mga lagay ng sabon, mga Diba, ganun. medium, basin, yung ano. Basin. Tara. Walang malaking basin dito. Maliit yan. Maliit yan. Pang ano lang, pang babad lang ng paa. Hindi yan.
Ang ganda niya, guys. Extend line ay hindi ko rin alam kung ano. Sarado ko lang ng order. So, let's open. Para sa loob na po yung logo pagka ginamit nyo na ba? Tapos paano malalaman kung puno na? May dash indicator, iilaw po. Pagka need natin sa service center, may contact number po tayo sa manual. Ngayon lang namin na-realize ni Steph, guys. Actually po siya lang po ang meron. Ako po kahit pag lumadang po. Ang hirap palang mamili. Kasi yung plastic, hindi naman. Guys, ang hirap mamili ng kutsara at tinidor sa bahay. Binibili po niya yung plastic. Ang hirap pala. Yung kitchen mo. Ay, ano, gusto mo itong tigisa na mga kutsarang ganito. Tinidor. Kasi kung katerno niyan, ito yung mga katerno niyan. Liit niya. Pero makapal, no? Pero dalawa lang. Pero makapal. So parang 45 pesos ito. Wow, wise. Very mindful, very demure. 45 pesos ito. So 45 pesos, guys. Meron na kayong ulam. Anong connect nun? Ewan ko sa'yo. Nahihirapan na talaga kami, guys. Apat lang siya. This one, 199 pesos. Pero, 6 na siya. Mas plastic pa yung binibili. May karton naman ko. Angkor, 6 pieces, 139 pesos. It's not very expensive. But it's so maliit for the Balik po tayo. Ito na tayo. Final. Ang hirap naman kasama nitong kasama ko, guys. Kasi lahat na nakikita niya, kailangan daw namin. Kahit hindi naman namin kailangan. Ano mo yan? Baliw pang lagayan niya ng pang sukat-sukat. Ano ba naman to kung ano-ano yung sinusukat niya? Ganyan ba'y gamit sa parmesan? Ito yung pinagtalunan natin dati. Pinagawayan namin dati. Naghahanap kasi siya ng ganito sa bahay. Wala kaming ganito. Sila kasi meron. Sorry ah. Sorry ah. Perfect.
guys! Nandito kami sa bahay ulit. Parating na lahat ng appliances namin. And ipapasok na rin ngayon yung bed foam namin. Bed foam. Nag-iisip, sorry guys. Kaya gisip ko lang. Wala ko tulog kasi may pinuntahan kami kagabi. Anyway, nandito na sila. So, nandito na yung mag-deliver ng ating mattress. Mattress kasi hindi foam. So, let's just wait. And actually, ito na pala yung mga changes sa bahay. Hindi ko na napakita sa inyo. Ayan. Saan ko na i-mention saan ko mga nabili yan, guys. Pero mostly naman ang mga nabili ko, guys, ay mga surplus. Yes! Appliances niya. Alis mo. Irawan niyo kita. Irawan mo na. Hindi mo kaganda. Excited ka na ba sana? Makasayid ka na. Sa'yo pala tatawag. Hindi naman talaga sa akin sa'yo tatawag. Bagyo. Tatry namin guys yung napanalunan kong air fryer. Ito yung napanalunan kong air fryer guys. Kaso ang problem lang nito, meron siyang ano. Ayun o, meron. Ayan, meron siyang basag dito. Sana gumagana siya. Pero bakit hindi naman siya maka-affect? Ang ganda pa naman sana nito. Gray. Hindi ko na siya nabalik guys kasi nga hindi ko na check agad. Sobrang busy ako noon sa turnovers ko. Nakuha ko to dun sa last company namin. Tapos meron kasi kaming mga points. Kapag merong mga commendations sa client namin, meron kaming mga points. So naipon ko tong air fryer sa points ko.
Opo, sige po. Nandito ulit kami sa bahay. Actually, kagagaling lang namin sa lunch / parang merienda with Stefano's fam. Kaso, biglang tumawag yung furniture na mag-deliver ng couch namin tsaka ng dining set namin na i-deliver na daw like ASAP. Like, now na. So, buti na lang nasa malapit lang kami. So, we're here. Ito na. So, siya ba? Yan. Tingnan lang. Okay lang po. Madumi rin po yung flat. Actually, lighter yung gusto ko. Pero, nagandahan ako sa color naman. Dito. Sagat po ba? Apa, sagat po. Kahit dito na lang muna yung pahaba. Okay, kinalabasan. Pero, bakit leather? Hala, hindi leather. Sabi ko hindi leather eh. Diba that ganito? Na gray? Pero kasi diba ang pinag-usapan natin, ayaw nga kasi natin ng ganyan kasi pumuputok yan. Sure ba? Tama ba yung order natin? Ganyan ako. Hi, ito ang mga pagkakamali namin. Iusog namin yung ref. Ilalabas na lang namin tong galon namin na supposedly nandyan para mausog ang everything. Guys, nakapag-decide kami na iakit na lang namin yung isang ottoman sa room namin. Ay, careful. Pwede ka. Very serious yan. Kasi guys, parang sobrang off siya na ang sikip na. Iniisip namin, paano na tong center table. Sobrang sikip na talaga siya. Kung makikita nyo rin naman yung setup doon, napakasikip. So, ang napag-decidean namin, ang magiging pwesto ng dining instead na pag ganyan, pag ganito, gets nyo ka? Supposedly, ito, lighter color siya. Like, parang wood-like. Hindi naman ganyan. Pero, hindi ko ma-explain yung kulay. Pero, lighter. May sanan sila sa aking picture na yun na daw yung gawa. So, actually, hindi ko alam if nagkapalit ba or something. But definitely, ito kasi order namin dahil pinasadya ko to guys na pinalagyan ko ng curve. Kasi sharp to eh. Pwede yun guys. Request nyo lang na lagyan ng curve, ganyan. Tapos, yan yung glass. Okay naman. And supposedly, ang order talaga namin, hindi leather. Kasi ayoko ng leather guys. Kasi eventually talaga pumuputok siya. Lalo na pag mainit. Lalo na sa Pilipinas na mainit. Ang fabric talaga namin, ganito siya. Pero gray. Ganun siya supposedly dyan. But, yan. Leather nga na gray. And hindi na naman siya ibabalik. Kasi tinanong ko naman si Stefano if nagandahan siya. Nagagandahan siya. Actually, siya talaga. Gusto niya talaga leather. Ako naman, gusto ko ganito. Ang worry ko kasi dito guys, si Basti, baka mamaya tumungtong, mabutas. Yun yung reason ko kung bakit gusto ko ganito. Eventually kasi iniisip ko baka mabutas. So parang naiisip na ni Stefano na tama nga si Nicole. Baka mabutas ga siya ni Basti. So paano? Now, ang gagawin namin ay ilalagay na namin yung carpet. Magmamap lang ako. Move muna namin to. Tapos lagay natin carpet. Yan, medyo lumog na sa nagkaroon na kami ng konting uwang para makapaglakad na sa... Naisip ako
vlog kasi sayang naman yung camera na nirigalo sa akin ni Steph. Ayoko naman siya masayang. Pakita ko siya sa inyo. May Christmas, nag-exchange gift kami. Ako, ang regalo ko sa kanya is watch. Tapos siya, ang regalo niya sa akin is ito. It's the Canon PowerShot V10. And, ang ganda niya, guys. So far, okay naman siya. Nakalayo lang siya sa akin. Pero kapag siya nakalayo, o diba, kita niyo pa naman ang universe na hindi ko kailangang ilapit yung hindi makikita yung mga chismisan natin dyan. Nakaka-learn. Dami ko chismis sa aking fest lock ngayon. Tapos sobrang natutuwa ko, guys. Kasi yung binigay niya sa akin is color white. Oh! Kasi laki niya lang talaga yung mga cards ko. Gusto mo yan. Pasensya na, guys. Makalat pa dito sa room. Kasi mag-aayos kami ngayon. So, yun na nga. Dito na kami sa bago naming apartment. And dito sa QC. Kinalagkad ng QC ng dito. Ano to? Ay! Hello! Hello! Good morning! Ano niluluto ng daddy mo? Anong niluluto ng daddy mo? Go down. Uy! Ay! Babe, walang diapers to. Ito pala. Ito ang aming Kuya Oti. Ots! Pakikita niyo kung sino talaga ang totoong mahal niya. Kiss, kiss, mommy. Oh, guys. Kiss, kiss mo ako. Wait. Kiss, kiss. Oh, guys. Nilapit ko na. Ayaw pa rin akong dinaan. Kiss, mommy. Diring-diri ka. Kiss, mommy. Say the magic word. Kiss, kiss, daddy. Kiss, kiss, daddy. Hilap-lap pa talaga. Today is the next day and it's finally the last day of 2024. Oh my God! Ang dami talaga nangyari sa life ko and ngayon ko talaga mas lalo na-feel yung flashbacks. Uy! High five! High five! Medyo marami-rami po tayong gagawin ngayon at hindi ko alam, guys. Alam niyo ba, may work ako ngayon. Pero mamaya pa namang gabi yun, mga 10. So, mag-work ako hanggang midnight. Gusto niyo yun? Guys, aman! Ano pa? So, okay tayo sa pansit. Ha? Sibuyas, bawang. Okay tayo sa pansit? Talaga ba? Sibuyas, bawang. Kiss-kiss na lang, mami. O, kiss-kiss, mami. Kiss-kiss, mami. Kiss-kiss na lang. Sabi niya, bite-bite na lang ako. Bite. Happy New Year, guys! Say Happy New Year! Woochie! Happy New Year! Happy New Year! Guys, it's almost 12! 2 minutes na lang, guys. Let's do this! Maybe 2 minutes na lang. 3! 12 na! Cheers! Cheers! Hi guys, it's currently 1:05. Naiinis ako. May mga video ako na hindi siya na-video. Ano na? Anyway guys, first New Year namin ito ni Steph.
dito nga sa new house. And I'm so happy. Itong camera ko naman, ayaw makisama. Low-bat siya, guys. Anyway, guys, sana maging abundant, peaceful, prosperous, and basta lahat ng mga nangyari sa atin ng 2024 ay ibaunin natin sa limot. New year, new life, new me. Uy, sino ka dyan? You're my Jon Snow. You are my Jon Snow. The birthday plastic. Charan! Ayan ang aming table. Nakabit na namin, guys. So cute. Na guys, ang cupcake ni Basti. Yung ganda. May Happy birthday! Nakatingin siya. Happy birthday! Yay! Kain na guys! Oh my God! Guys, tignan nyo naman ang birthday boy. Grabe, sobrang pagod na pagod. Ano yung pwesto nyo, oh? Super pagod ka? Awa ka naman. Ayan, ikaw sana nag-enjoy ka sa birthday mo. Babe! Steph! Anuhin mo nga muna yung Shopee ko! Pwede mo na ibaba si Basti! Naghihintay pa ako ng meeting. Bas, come here. Babe, takbuhin mo na, naghihintay yung rider! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Birthday, babe! Yay! Happy birthday, Stefano. Happy birthday, Stefano. Happy birthday, happy
nag-cry-cry. Ba't ka umiiyak? Bakit? Ano nakakaiyak? Huwag ka mag-cry. Kasi ba't ka mag-cry? Sunod lang ako. Why go crying? Bakit tayo crying? Sabi ko naiyak. Ikaw, ba't ka na umiiyak? Nakita nga ito, naiyak. Ay, naluhanan din ako. Why go crying? Happy birthday, Basti! Feel na kala niya birthday. Ang ganda ng pagkakagawa nila. Ba't ikaw nag-cry, babe? What's cryable? Nakita nga ito, hindi ko rin alam. Ano lang yung tumulo. The OA and the nonchalant. So, yun yung mga nangyari nung nag-start kami mag-move out and during the major events of our lives dun sa house namin yon. And yes, July 2025, kailangan na ulit bumalik ni Steph sa barko. So, I actually took some clips there na hinatid ko siya. Sobrang nasasad ako during that time. Like, talaga naiiyak na talaga ang first na ito. Kasi first time kong may iwan sa house namin, dun sa new apartment. Alam niyo mga ganun. Kasi first time kong living alone, like solo living ang person. Yun talaga siya. And sobrang hirap na hirap talaga ako during that time. Kaya talagang for the major iyak ang person na ito. Where are we going? QR 99. Alis na si Steph, guys. Wala na naman akong jowa for how many months? Estimate 9 months. 6 months. Ba't ganun? No tears, just hustle. No tears. Why you crying, Bella? Why are you crying, Bella? Why? Big bye. I'll see you next time. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, love you. Bye. Sleep ka beside mama. Don't leave mom. Side by side, the Go Trias clearly wins. And if you want the Osmore, I gravitate towards the Go Trias than the Osmore. I never needed it first. And if you're using the wide angle lens, you need to be extra careful and good to go. So in this case, I would say they're both about the same in the sense of being practical. So yun na nga, 1 week after nating maiwan, dumating na yung first ever na talagang very, very challenging sa relationship namin ni Steph. Hindi talaga namin in-expect na mangyayari yun. Kasi hindi ko talaga in-expect na talagang magkakaganon dun sa bahay na yun and dun sa location. Siguro kasi naniwala lang din kami ni Steph dun sa landlord namin na nagbabaha man, pero like hindi naman super like bahang-baha talaga to the point na abot talaga dun sa loob ng bahay. And siguro yun lang din yung mali namin. Na hindi kami nag-major research talaga before we moved out. If you guys are moving out or planning pa lang kayo to move out, you guys need to consider na mag-research. Check nyo online yung location, kung meron ba kayong mga makikitang footages na binabaha there. We did that. Wala naman kami nakitang any footages na binabaha nga dun sa area na yon. But, after the baha era, nakapagtanong-tanong kami sa mga neighbors, ganyan, and si Steph, syempre, napapabarkada rin there since nagbabasketball nga siya with our neighbors. So, yung mga neighbors namin, napakwento na sila na binabaha dito, like, ganito kalalim, abot leeg, ganyan, ganong levels daw. At kami, parang kami, hindi kami naniniwala. Until nakita nga namin yung videos nung, yung Karina ata yun. Pinakita namin, oh my God, binabaha nga. Pero nung nakita namin yun, guys, don't judge us. Huwag nyo kaming i-judge. Kaya talagang in-expect na rin talaga namin yung pagbaha, actually. Gulo ko, diba? Hindi namin siya in-expect na rin namin siya afterwards. Gets ba? Hindi namin siya in-expect at first na mangyayari yun. Pero in-expect na rin namin siya a week before makaalis si Steph. Sobrang challenging nun. Like, a week before siya umalis, like, yung mga neighbors namin na mga kalaro niya sa basketball, chinika nga sa amin na, binabaha dito, like, ganito kalalim. Tapos, nagpakita sila ng mga video sa amin ni Steph na, ganito kalalim yung baha. Tapos, parang kami, oh my God, paano kaya to? Lalo na paalis na si Steph nun. Like, imagine guys, 1 week na lang, kaya talaga sobrang nag-worry na ako. Pero, ina-expect ko na mangyayari yun. Kaya, nung bago umalis si Steph, as much as possible, nag-akyat na kami ng mga gamit sa taas, like, yung mga pwedeng mabasa, like, inakyat na talaga namin. Mali lang talaga kami na yung
yung bagong assemble namin na cabinet, nilagay namin siya doon sa baba. Sana pala nakinig na lang ako kay Steph na ilagay na lang namin yun doon sa isa naming room. Pero kasi sobrang sikip na kasi ng room, kaya hindi namin alam kung saan siya ilalagay. Pero yun nga, bottom line, ang daming nasirang mga gamit namin. Lahat ng mga naipundar namin during that time, mostly talaga, lahat ng mga investments namin for that house, talagang nasira talaga siya. Makikita nyo sa mga next na footages later na talagang wiped out siya. Sobrang grabe talaga yung stress ko niyan. Like, imagine niyo guys, 1 week pa lang yung nakakalipas. Lumipad si Stefano, and then yun na nga, week after, here goes bagyong Chrissy. Sobrang nagsabay-sabay lahat. Alam niyo, parang pinagbagsakan ako ng langit at lupa. During this time, guys, sobrang namomroblema talaga ako sa work ko. Sobrang stress na stress talaga ako. Alam niyo, hindi ko alam if paano ko pagsasabayin yung lungkot ko kasi nasisepang sak sa jowa ko. Tapos yung stress ko sa work, sobrang hirap talaga. Kung mapapansin nyo, lumiwanag na talaga dito sa part ng video na to. Kasi di pa rin ako natutulog niyan. Like, para nakatulog ata ako mga around 8 or 9. And then parang after an hour, nagising na rin ako kasi nag-miss call sa akin yung landlord namin. And that's so unusual na mag-miss call sa akin yung landlord namin. Kaya talagang sobrang nataranta na talaga akong tumayo. Then nung pagbaba ko, napansin kong nag-start ng bumaha. Like, pumapasok na talaga yung tubig sa loob, ganyan. Sobrang, hindi ko alam kung, sobrang na-overwhelm ako during that time. Hindi ko alam if anong uunahin kong isalba. Yung mga pets ko ba? Tapos meron pa akong kitten that time, si Matcha. Sobrang liit pa ni Matcha during that time. Pero alam nyo, nung mga time na yun, doon ko na-realize talagang kapag sa oras pala talaga ng sakuna, wala ka nang ibang iisipin kung hindi isalba yung mga importante sa'yo, yung mga mahal mo sa buhay, and at the same time, yung mga importanteng bagay na meron ka. Siyempre ako, yung first ko talagang sinave is yung mga papers, mga documents namin, mga IDs, and siyempre yung bread and butter ko, yung work ko. Nilagay ko talaga sa isang bag yung laptop ko, lahat ng mga importanteng bagay na kaya kong isave, talagang sinave ko. Yung mga bagay na pwede kong iakyat sa taas, talagang inakyat ko siya. Talagang sinave ko sila, pero yung ibang bagay talaga na hindi ko talaga masave, like yung mga sofa set namin, yung dining set namin, of course, hindi ko na siya kaya talaga ng me, myself, and I lang. Grateful lang din ako na tinulungan kami ng mga trabahador ng landlord namin. So, meron pa rin akong mga naitabi, especially yung TV. Naitabi nila, like, naiakit nila dun sa 3rd floor, which is yung neighbor ko doon. Sobrang thank you, Ate Juna, if you're watching this. Actually, na-stress pa ako nung habang nag-aakit ako ng mga important na gamit na pwede ko ma-save from baba. Nakawala pa si Basti. As in, sobrang nataranta talaga ako kasi na-overwhelm na ako, tapos puyat na puyat pa ako. Like, isang oras lang or 1.5 hour lang yung tulog ko. I checked the CCTV, parang ganun nga lang yung tulog ko. So, technically, talagang lutang na lutang pa ako. Tapos, I have to do all these things on my own. Alam niyo mga ganun? Kailangan ko maisalba yung mga bagay-bagay on my own. Sobrang hirap niya. Like, nung bata ako, lumaki rin naman ako sa area na talagang bahain. So, sanay talaga ako ng binabaha. Enjoy na enjoy pa nga ako nung bata ako na nagbabaha. Pero, ang hirap pala kapag mag-isa ka na lang talaga. And alam niyo, sobrang thankful lang din ako kay Lord na wala akong arte sa ganun. Kasi nung bata talaga ako, sanay ako maligo sa baha. Pag iniisip ko siyang balikan, sobrang hirap talaga nung time na yon. And yun nga, after kong ma-empake lahat ng mga bagay, and before ko i-continue talaga yung pag-i-empake ko nun actually, si Basti, si Matcha, si Oti, nilagay ko sila sa crate, tapos dinala ko muna sila dun sa landlord namin. Mataas kasi yung house ng landlord namin, and so far hindi naman sila inabot ng baha. Sa amin sa house, actually almost dibdib na siya. Before ako lumabas, talagang lagpas na talaga siya ng waist ko. Malapit na siya sa area ng boobies ko, and if makikita din dun yung mark ng baha, like talagang sa tapat na talaga siya ng dibdib ko during that time. Dun ko na na talagang sobrang lalim pala. And nakakatakot talaga kasi sobrang lakas ng tubig. Minutes lang. Nung chinek ko yung CCTV footage, talagang 5 to 10 minutes lang umangat na talaga yung tubig ng ganun kabilis. But yeah, sobrang hirap talaga ng time na yun. Wala akong ibang ginawa nun kundi umiyak. Pero sobrang grateful lang din ako kasi nakahanap na rin kami ng bago naming home. Which is, nandito na kami sa second naming apartment ni Steph. And definitely, itong area yung nilipatan namin ni Steph, definitely, sobrang taas na talaga dito. Sobrang happy lang din ako kasi malapit to sa bahay ng tita ko, yung sister ng daddy ko. As in, neighbors na kami, nasa isang subdivision na lang kami. Finally, like, after a week ata nung bagyo, actually itong house na nilipatan namin, hindi pa siya available that time. Merong couple ata na nakapag-reserve nitong house na to. And actually, meron pang another house dito na for rent. And maganda rin yun, kaso parang hindi pa rin available yung house, so we need to wait. And actually, buti na lang, hindi na namin winate yun. Kasi up until now, parang wala pa rin nakatirang bago. So I guess, moving out pa rin yung owner. Kasi ang plano ata ng owner is ibenta yung mga gamit. So that's the deal na kailangan namin sanang i-take before if
hindi naging available itong house na to. Either bibilin namin yung gamit doon sa house ng isa pang apartment na available. It's actually the same rent as this house and medyo expensive yung mga gamit. Hindi kami napunta doon sa first apartment na yon kasi eventually days after ko nakikipag-negotiate sa owner of this house and days after ko nakikipag-coordinate din sa tita ko kasi yung tita ko yung nakikipag-usap dun sa owner of this house or sa landlord ng bahay na to. Eventually, naging available tong house na to and alam nyo, nung nalaman kong available siya, talagang hindi na talaga ako nagdalawang isip. Sabi ko talaga sa tita ko, tita, pwede ba ako mag-visit dyan like as soon as possible, like now na, as in now na to check the house. Tas, I can still remember weekend doon and yun nga, nung nakita ko yung house talagang sobrang na-in-love ako. Sobrang na-in-love talaga ako nung nakita ko siya. Like, ang laki-laki ng bakuran, ang laki ng takbuhan ni Basti, ni Oti. Meron siyang terrace. Like, sobrang, kapag nandun ako sa terrace namin, para ako nasa probinsya, feeling ko nasa Siargao ako. Ganun siya levels. Kasi, ang dami naming puno dito. And then, ang laki nung garahe namin. Tapos, sobrang tahimik pa ng subdivision. Also, sobrang strict din ng security ng subdivision. Like, hindi basta-basta nakakapasok yung mga tao dito sa subdivision namin. Kasi, tumatawag talaga yung mga guards before sila magpapasok. So, if wala naman ako ina-expect na anything, tapos may biglang darating claiming na visitor ko daw, hindi talaga nila papapasukin. And actually guys, dito rin kasi ako lumaki sa subdivision na to. Tuwing vacation namin, madalas kami nagpupunta dito ng mga pinsan namin, kami ni na Atche, like dito kami nag-stay kay tita. Kaya sobrang happy talaga ako na dito kami napunta ni Steph. So far naman guys, okay naman kami dito sa house kasi yung mga dumaang bagyo recently and makikita nyo siya sa mga susunod na vlogs guys. So far di naman kami binaha. And yung tita ko like, ilang years na sila dito? Parang almost 15 years na or more pa nga. Pero never pa talagang binaha dito. And dito sa area nila tita, which is area na rin namin ngayon, never talagang bumaha nung Ondoy and other bagyo. And sobrang saya rin dito kasi nakakapag-walk ako. Sobrang safe mag-walk. So yeah, sobrang happy ako dito sa house na to and I can't really wait to create more memories in this house. Especially kasama si Steph and yung mga dogs ko. So yeah. Anyway, yun na yung story time natin for today's video. If umabot kayo sa part ng video na to, comment down a white heart emoji. Pero alam ko natapos yung video na to. And yeah, thank you so much guys. Sobrang happy ako na I'm finally back with YouTube. Sobrang tagal kong nilong na makabalik. Promise, I'll try to be active as much as possible. Lalo na sa mga susunod na linggo. Probably, I'll try to upload 2 videos a week hanggang sa maubos ko yung mga backlogs ko. Kasi ang daming mga backlogs. Sana before mag-end tong year na to, matapos ko na lahat ng mga backlogs ko. Yun ang goal. Dapat wala na akong backlogs na mga vlogs for next year. So, please bear with me guys. Yung mga next na videos, abangan nyo kasi ang dami na namang mga delubyong naganap sa akin. Sobrang mga unexpected events na mga nangyari. Abangan nyo na lang sa mga next vlogs. And if you guys want more story time with me, help me with my content guys. Comment down below kung anong gusto nyong story time video yung next kong gawin. Yeah, anyway, that's it for today's video. Thank you so much guys for watching. And sobrang na-appreciate ko kayo if umabot kayo sa part na to. I know sobrang haba nitong video na to. But yes, I'm finally ending this video right here. Thank you so much guys for watching this vlog. And yes, I'm gonna go see you guys on my next one. Bye! I just wanna celebrate. I just wanna celebrate. 'Cause it's a